Ingat. Ingat. Always take care. Love you, baby ko. So, my friends and friendship. Tawagin dito is taro, pero kung tawagin sa amin ay laman ng gabi. Kaya lalatoin ko, hiwain ko muna. Ito daw ang aming almusal, sabi ni Papa Dudes. Nagawa ko na, naluto ko na lahat. Good morning! Welcome back to my channel, my friends and friendship. Maaga pa akong gising. Kumusta kayo dyan? Alam ko na yung iba gising pa, yung iba ay tulog na. So, ingat lang kayo parati, my friends and friendship. Ito si Mama Ella. Morning pa, 6 o'clock ngayon. It's time, 6 o'clock. Kaya gising na ako at may pasok si Zoe at lulutuan ko ng breakfast. Ang breakfast lang naman ni Zoe na yan is oatmeal. Kaya magre-ready ako sa kanya ng oatmeal. Natulog ako kagabi, siguro mga 10:30. Magising naman ako ngayon ng 6 o'clock. Wala si Cass ngayon. Bukas ang babysitting ko kay Cass. Kaya tara, my friends and friendship. At ako ay magliligpit ng muna bago ako mag-start na magluto. Kailangan ililipat ko ito. Doon sa kabila, itong air fryer namin ang laki-laki. Lilipat ko muna. Ano kaya talaga? Ito. Oy, ito dala ni JR. Ayan, lalagay ko ito sa hilaw pa siya. Kaso walang bago ngayon dito. My friends and friendship, kumusta kayo? At ano ang mga pinagagawa ninyo? Sana ay okay lang kayong lahat. At malayo sa sakit. Masasabi ko lang parati sa inyo ay ingatan ang iyong mga sarili. At huwag niyong pababayaan. Kung may nararamdaman kagad na sakit, uminom kagad ng gamot. Huwag niyong pababayaan ang mga sarili ninyo na ang sakit ay mananalo. Pag may nararamdaman na kung ano sa katawan, gamutin ka agad o kaya magpa-doktor. Huwag nating palalain. Dahil kahit kakunti lang na sakit, kahit kalingkingan lang ang masakit, ay kailangan ay huwag nating pababayaan. Basta, always be pretty. At kailangan po doon ay ingatan pa rin ng double ingat ang ating pangangatawan. Sa mga friendship ko, shout out lang sa inyong lahat dyan. Nambutin lang gumaling ng ubo ko. Ilang araw ako maubo pero nandoon pa ng aming mga sipon. Paano hindi kasi sipunin at uubuhin sa panahon ngayon? Aaraw at ang ginaw-ginaw, lalo ngayong umaga ang ginaw talaga. Sobra. Ang sarap ng tulog ko nga. Pero natulog ako ng mga mata. Hindi na ako nakapanood ng aking mga pinapanood. Dahil pag nanonood na ako yan, ikakabit ko ng aking sipap, ay tulog na ako. Ito yung dinaanan ng aking sipap. Kaya alam mo na ako ng pagkain ni Zoe. Magre-ready. Almusal lang naman niya sa umaga. Ay oatmeal at saka itlog na nilaga. Kaya maglalaga ako. Sobra pa rin ngayong kamahalan ang itlog, my friends and friendship. Talagang grabe ang itlog ngayon dito. Minsan naubusan kami, hindi kami nakakabili. May mga sakit daw ang mga nagdi-deliver ng itlog. May masakit daw ang mga manok. Mayroong bird flu. Mating na yung apo kong nagtrabaho kagabi. Nag-aaral sa araw. Inat ako ng tubig. Nag-under kami ng heater. Automatic ang heater namin. Umanda pag malamig na malamig. Tingnan mo pati yung kalan ang bilis ang tagal mag-start. Ito pa yung ulam namin kahapon. May natitira pa.
maya-maya ay gigisingin ko na si Zoe ng mga 6:30. Nire-ready ko muna lahat ng mga kanyang, kasi nagbabaon din yun sa school. Kaya nire-ready ko pati ang mga tubig niya. Pero ang kanyang baon ay na-ready na ng mami niya. Wednesday ngayon, my friends and friendship dito sa Amerika. Ang bilis ng araw. Yan, ilalagay natin muna ito sa kanyang baonan. At nandito na din yung kanya. Ito na ang nugget. Tsaka may mga fruits siya. Yan. Ilalagay ko lang dito sa bag niya. Ito yung tubig. Okay, my friends and friendship. Kumukulo na siguro yung oatmeal. Ito, kumukulo na. Kuluan na yung oatmeal. Nire-ready ko na din ang kanyang vitamins. At maya-maya ay gigisingin ko siya ng 6:30. Malapit na. Kasi pag magising yan, ay pipikit-pikit pang mata. Nakaupo yan dito, nakapikit ang mata. Pero kailangan nandito na lahat ang mga i-ready ko na. At pagkatapos niyan, na kumain, nagre-review kami kung kanyang spelling test. Ayan. Yeah. Pagkatapos niyan, ay inaalalayan kong kumain. At saka na ako upo at manood ng TV ng news at inom ng kape kung okay na siya. Ganun ang life ni Mama Ella tuwing umaga. Everyday yan. Pag Friday, happy na ako niya. Pero nandito pa rin sa akin si Kas ng Thursday at Friday. At noong isang araw nandito dahil nag-overtime ang mami niya. At tapos, pag Saturday, yun, off na ako. Ayun. Kaya ito na yung kanyang oatmeal. I-ready ko na siya dito. Tapos gigisingan ko na siya. Okay. I'm gonna hit the pandesal, okay? Iniinit ko muna yung pandesal kasi gusto na yung pandesal na isasawsaw niya sa chocolate milk. Hindi pala. Ito ang gusto niyang isasawsaw ang pandesal. Yung dito. Nasarapan siya dito. Isasawsaw lang niya. Iinumin ko naman kung ang coffee. Sasawsawan lang niya. Sabi niya magsasawsaw daw siya. Maya. Ang bango talaga nitong sa Pilipinas na kopi ko blanca. Oh. Bango. Pag tinimpla mo ang bango. Pero kaya lang. Tingnan natin. Matabang. Parang kulang sa kape. Ano na, ready na siguro itong pandesal. Maya. Here na, be. Kami na. The pandesal is here. You can sausaw na in coffee. Habang kumakain yan, my friends and friendship, ay nanonood ng kanyang iPad. At ito yung pandesal na isasawsaw mo lang dyan. Ay, tastes good. Kaya lang matabang. Ang kopi ko dyan sa Pilipinas, matabang. Nasanay lang siguro kasi ako sa tinitimpla ko. May itlog pa pala siya. Teka, kunin ko muna yun. Sinusubuan ko para madali. Kasi pag siya kumakain, may laro pang kasama. Pagkatapos na niyang kumain yan, bibihisan ko na hilamusin ko muna siya. At mag-toothbrush. At tapos,
ay bibihisan ko na yan dito sa labas at nandito na naka-ready ang kanyang mga clothes. Yun ang ginagawa ko sa umaga. Pag nandito si Cass niyan, 6 o'clock din na-drop ng mami niya, dyan lang yan. Minsan kumakain din ng cereal dito, nakikisabay kay Zoe. Tapos ay, pag aalis niyan si Zoe, kami nilang ni Cass dito ang naiiwan. Eh, nung sinasawsaw, ako hindi ako nagsasawsaw ng tinapay sa kapisya. Masarap pala. Sinubukan ko, masarap. Ito yung ininuman nila kagabi. Kaya iligpit ko muna. Inaantok-antok pa kasi. Pag may walang pasok yan, my friends and friendship, ay magigising kaming lahat is mga 9:30 na. Tulog kaming lahat. Pag Sabado yan, talagang tahimik na tahimik ang buhay. Dahil sa umaga, walang gumigising ng maaga pa. Dahil tulog na tulog kaming lahat. Siyempre, Saturday at Sunday yan. Pero ako, gumigising pag Sunday ng umaga at nakikinig ako ng mass sa TV. Ngayon, nasawsaw. Ang ganda ng panahon, sigurado araw ito mainit. Tinan nyo na bumulaklak na yung rose ko doon sa dulo. Ayun, may bulaklak na siya. Pero dati yan, kadami-daming pagmamulaklak. Ngayon, ayan pala ang sumulpot na bulaklak niya. Pero halata mo talagang iinit ngayon. Dahil ayan ang panahon ngayon. So happy pag ganon. Kasi, minsan pag malamig kasi, bang napapagod ka na sa lamig. Yeah, thank you. Sabi ng isa ko nga, viewers, sabi niya, ay wag daw ako masasawa sa panahon. Hindi naman. Yun lang, inaano ko lang na yung bang nakakasawa na magsuot ng panglamig, nakakasawa na lang. Yung ang ginaw-ginaw na, yung bang nakakapagod ang namamaluktot, yung mga buto mo, yung naghahanap ka ba ng yung yung araw na talagang hindi ka nakadamit ng mahaba ang mga suot, ang makakapal, yung parang ganon. Kaya nga ang tao walang satisfaction, di ba? Minsan, pag mainit din, nagrereklamo din tayo. O, totoo yun. Talagang wala talaga tayong satisfaction ng mga tao. May mga reklamo talaga tayo sa bawat panahon. Siguro, isipin nilang ni God, anong gusto ninyo? Wala naman po. Ang gusto lang namin ay good health sa ating lahat. Okay, tapos na siyang kumain. Ito yung nagbabitamins na siya. At tapos na kami mag-review ng kanyang spelling test sa Friday. mga words ang spelling na simple lang sa akin. Pero okay naman siya. Very good naman ang kanyang review. Madali lang niyang matatandaan. Kaya pinapakain ko na sa kanya ang kanyang chewable na mga vitamins para maghihilamos na siya doon at magbibisa. You go to your room, ha? I'm not going with you because I'm cleaning up and brush your teeth well, okay? It na. And then when you come back, I'm gonna change your clothes. Ito yung natira niyang coffee. Inumin ko na lang. Sayang kaysa sa itapon. Tingnan ba ninyo, my friends and friendship, itong apo kong si Zoe, yan ang iniiwanan niya. Yung itlog na yan na yung pula, yung egg yolk, iniiwanan niya yan, ayaw niyang kainin. Pero pag sa scramble ako ng egg, kailangan malasado yung kakainin niya yon. Pero pag ganyan, ayaw niya. Aalis kasi silang mag-amay ng 7:30 yan. Kaya kailangan na maibisan ko na siya ng uniform. Sige na. Tapos na siyang kumain at doon pinapunta ko na doon sa room niya. Sabi ko maghilamos na siya doon at mag-toothbrush. Ako naman iligpit-ligpit lang at manonood muna ng TV, ng news para may alam naman tayo sa nangyayari sa mundo. Yan ang routine ko every morning at magliligpit muna ako dito. Binubuksan ko yung bintana, yung paniniwala na the grace of the Lord is papasok sa loob ng bahay na
Nalala ko sa sinasabi ng mama ko to open the window. Pero anak kong si Chanel, yung mami ni Zoe, ayaw niyang buksan ang bintana at ano daw, yung sa mata sa, nagre-reflect sa TV, pero okay naman. Mamaya isasarado ko rin. So habang si Zoe ay nandoon, ito muna ay hugasan ko para hindi dumami. O kita mo, sa mga local restaurant daw ay nakukulang ng itlog dahil sa bird flu. Yeah, kami rin dito na bumibili agad kami pag may available ang mga 3 malalaking tray. Pero madali lang sa amin kasi ang itlog dito dahil yun ang pangunahing niluluto namin kung walang lutong ulam. Madali lang kasi magluto ng itlog. Ang ilan kami rito, magtig dalawa-dalawa, 1 dosina kagad. Ligpit muna natin to. Pinabayaan mo kasi ito dito, patungan ng nila ang mga baso at mababasag sa ilalim. Sige-sige lang at mas mabuti yung sinusunod ko kaagad. Hinuhugasan ko para makagalaw ka ng maayos dito sa kusina. Bilisan ko na, bilisan. Niligpit ko yung table namin doon sa kabila. At punong-puno ng mga drawing ni, yung mga papel ni Zoe. Nakaligpit. Ganito ako, my friends and friendship, tuwing umaga, bago ako na yan umupo, nakakain, lahat inaayos ko muna na maging okay lahat. Si Zoe, sa umaga lang naman yan, 6 o'clock ang gising ko, pinapakain ko at binibihisan. Pag alis na niyan, ito na siya. Habang si Zoe ay naghihilamos at nagtutupras, ay naglilinis ako dito ng mga pinagdaanan sa table. Pag alis na niya, ako ay nagliligpit na ng mga bahay. Bago ako magsimula ng araw ko, na all the way na hanggang mamayang hapon. Ganito lang naman ang ano ko dito sa bahay. Ang mga ginagawa ko sa part of exercise na naman ito at happy naman ako sa mga ginagawa ko. Pero may time talaga na parang napapagod ka na yung biglang na iinit ang ulo. Pero sa akin lang yon, hindi ako nag-iinit ang ulo ko at nagsisigaw o kaya nagmumura o kaya nagmamaktol, hindi. Nasa sa akin lang yon, bigla na akong tatahimik niyan. Pagkatapos niyan, madali lang ako makarecover. Wala na nagdadasal ako niyan. Sabi ko, God, bigyan mo pa ako ng strength ngayong araw na to para maservisan ko ang aking family. Pagkain lang naman at nagliligpit ako dito sa bahay. Sino naman, ako lang dito ang naiiwan, si Papa Dudes, si Chia, o di mo naman maasahan yun, my friends and friendship, na magligpit. Si Mama lang ang nagluluto, nagpapakain sa asawa na may sakit. Si Papa Dudes nakakagalaw naman, kaso lang limitado na ang kayang mga hakbang. Kaya sa pag-uwi ko na ito sa Pilipinas ng 10 araw ay naka-ready na siya. Yung inano ko na siya, tinitrain ko na siya na sa mga dapat gawin at alam naman niya. Kaya naman sandali lang ako doon, my friends and friendship. Okay. Timplahan ko muna siya ng coffee. Andoon siya sa kwarto. Halika, samahan niya ako doon. Pop! Hindi pa siya na.
Mainit, siyempre bago kong ano. Sabi ko. Yan pa siya. 12 pa lang, hindi pa tapos. Kaya pupunta pa ako doon sa labas. At kung ano-ano pang aking magagawa, ay sasamantalahin ko na. So you're leaving now? Okay. So here's your bag. Bless you. You want a tissue? No, I got tissue in the car. Okay. Ingat. Yeah. Always take care. Love you, baby ko. Ayun, umalis na si Zoe. Ihatid na ng ama. Ayan, mag-isa na ako dito. Makapanood na din ako ng aking vlog. Kasi kagabi hindi ko napanood yun. At natutulog na ako. 8:30. Magluluto pala ako ng ano. Teka. Yung ganito, my friends and friendship. Tawagin dito is taro. Pero kung tawagin sa amin ay laman ng gabi. Kaya lulutuin ko. Hiwain ko muna. Ito daw ang aming almusal, sabi ni Papa Dudes. Hugasan muna natin. At bago ang lahat ay alisin ko muna ito dito. Di yan ibinabalik doon sa itaas at parates lang lagay air fryer at mahirap kumuha pag nandoon kasi sa taas. Ilalaga lang naman ito, my friends and friendship. Parang naglalaga. Ay, na lang siguro. Ganito siya, oh. Masarap ito lalagain, palambot-lambutin mo lang. Minsan masarap nito pag may gata. Pero ayaw kong gagata. Ayaw ni Papa Dudes na maggata. Masarap pag ginataan at lagyan ng asukal. Yung parang minatamis siya. Yun, ang ganda. Oh. Lalagyan na natin ng tubig at pakuluin. Parang saging lang ang paglalaga. Lagyan lang dito. Diyan na isalang ko na. Nag-mop muna ako ng floor at magluluto na ako ng breakfast namin ni Papa Dudes at saka ng son-in-law ko. Nagre-ready na ako at kami ay kakain ng breakfast. Sobra pa sa bread. Ang almusal naming dalawa, mabigat talaga ito sa tiyan. Pero alam niyo, ang sarap-sarap. Lalo na kung lagyan ng sugar na
brown. Mas lalo surok may nyug. Ang sarap nito. Yung nyug na kinudkod. Ang sarap. Ang lambot pa naman. Yan o. Thank you, Lord. At nakaupo din at makakain ng breakfast. Nagawa ko na, naluto ko na lahat. Kaya papanood-panood na lang tayo ng TV ngayon. At medyo hindi masyadong busy. Papa naman, hi to the friends and friendship pa. Hi. Si Papa kumakain. Favorite kasi niya itong taro root. Favorite niya itong kainin. Tara, kain na tayo. Tikman niyo yung niluto kong taro, my friends and friendship. Ewan ko kung nakakain na kayo nito. Mahal din ito eh. Parang ay, ang bigat. Parang $3 lang isang ganun. Kain na tayo. Matikman itong atong breakfast this morning. Sarap ito lagyan ng master margarine. Hindi mo na. Ha? Kaya ba ito? Dali, walang ako. Ayan. Lagyan natin ng star margarine. Mura lang ang star margarine, di. Bali, $2.50. Di na mainit ang taro. Kanina ang init-init. Muusok-usok. Nagahan mo sigarilyo, usok ro. Dito ako pupwesto sa kabilang upuan para makapanood ako ng TV. Walang minamadalian. Sarap. Lalo na may friends and friendship, may ano to, may nyog. Tingnan nyo my friends and friendship ang asawa ko, napadami yata ng kain ng taro. Masarap ba, Dad? Ha? No, napadami siyang kain. Ako naman, ay ito na lang ang coffee ko, ang iniinom. Lagi umain from dito si Bisaya at si Carly malakas na kumain. Si Mikael kasi gusto ang sinigang. Nagtrabaho kagabi yon, kaya magsisigang na lang ako. Nasasawa lang ako, my friends and friendship, sa sabaw. Pero, ano ko na lang at gustong kumain ng sinigang pang knock shift kasi siya kagabi. Ito lang ang binili kong sitaw. Kaunti lang, tamang-tama lang sa pangsigang. Bumili din ako ng isa lang na talong ang ihahalo ko. Ang mahal kayo ng gulay ngayon, my friends and friendship. Pero tinihati-hati ko para meron akong gawing tortang talong din. Kaunti lang ang aking ginagawa dahil hindi naman nauubos parati. Yan lang. Kung summer, mura ang gulay. Gusto kasi nila ang sinigang ay mayroong taba. Ay masyado nila ng ano. Ayan. Tsaka may mga buto-buto din. Ayan. Diyan lang. At ito lang ang gulay ko. Tipid-tipid sa gulay. Ano ko no? Kaya ko nag-picture niya to. Okay, cherry.
Ginisa ko na. Sarap, daming taba. Oh, wow. Sarap kasi sa sinigang maraming taba. Sarap, sarap. Nilalagyan ko lahat ang mga niluluto ko ng kaunting sugar. Para ang asim at ang kanyang lasa ay masarap. Hindi masyadong maasim, hindi matamis, hindi maalat, parang ganun. Ay, ano na. Hinihapot na lang itong pork, ang lalaki kasi. Hindi naman, ayaw ko naman yung maano ang lalamunan ko, yung bang parang may sipon na ilang pang loto. Ito iniwa ko ang lalaki kasi my friends and friendship. Yan o. Sarap ito pang adobo. May kaunting taba-taba din. Tapos, ilalagay ko to sa ziplock. Kumukulo na. Alisin natin ito. Yung bula. Ito, dalawang luto na to. Sabi na. Talagay ko lang dito yung mga ulam ako dyan. Ayan. Pakukuluin ko muna ito dyan lang. Iwanan ko, hinaan ko lang ang apoy. Ganyan lang. Takpan ko ng ganon. Ito. Hindi ko pa nailipat yan sa ano yung natira kagabing parang steak. Na yung instead of beef steak, pork steak. Hindi ko pa na lipat sa Tupperware. May ano lang, dyan lang siya. Kaya punasan ko muna. Ayaw ko kasing tinitingnan kung luluto. Ayaw kong maraming kalat o kaya dumi sa kalan. Mamaya na yan. Punta muna ako doon sa mga laundry ko. Laundry. Yung mga kumot. Yung sapin. Ano ba ito? Makalat. Ko na. Silipin ko muna yung niluluto ko. Multitask. Ang luto, laba. Sinasamantala ko ang oras. Duna pa rin ako. No? Duna pa rin. Opa. Pinapalambot ko muna. Kumukulo-kulo, hininaan ko lang. At balikan ko yung trabaho ko dito. Yung bed na yan, my friends and friendship, ay adjustable yung hospital bed.
na binigay ng insurance para kay Papa. Kasi ganun talaga pag mahina na hindi makabangon agad-agad ay hospital bed ang provide ng insurance ng libre. Mga ina-adjust lang yan kung gusto niyang bumangon or gusto niyang upo. Every 5 years yata niyan pinapalitan na. Ganito ang trabaho ko round pagluluto, paglulundry at pagbibiding. Sarap na sarap ang aking sinigang. Tingnan niya, oh. Yun, ang sarap, my friends and friendship. Yun. Yan. There you go. Sarap talaga siya. Ayan. Ito ang next na ilo-load ko. Ayan na. Hindi ko pa nalagay ang aming yung comforter. Yung kay Papa, hindi ko alam ang arrangement na kayang unan. Kasi may mga arrangement niya kung saan banda. Ito kasi na ito, ay pagbalik rin mo ang lamig-lamig. Sa kanya, madami ng mulmul. Sa kabila, may init. Hindi ko lang alam kung paano niya ipasta. Ito, bahala na siya mamaya. Ito na yung sa akin din. Puntahan ko muna yung aking laundry kung tapos na at ita-dryer ko na yung comforter na yun at isusunod ko na din yung mga kumot at punda. Tapos na nga. Ilalagay ko na to sa wow. Ang dami yung additional dito. Ang laundry nila. Uniform. Sinisiperate ko yung uniform nila para hindi makusot. I-load ko na at yung dryer ko na. Napagod din ako, my friends and friendship. Pahinga na si Mama Ella. Hindi pa tapos yung mga labahin ko doon. Pero naibibing ko na yung aming kama na palitan ko na. At inaantay ko pa yung comforter. So maraming salamat sa papanood niyo ng aking mga videos, ang aking mga vlog. At sana'y huwag kayong magsawa. At ito lang masasabi ko is always take care, my friends and friendship. And please like, share, and you can comment down below the box. Bye! Shout out sa inyong lahat at ingat kayo parati.